Sabi ko talagang it comes with the age na nagmamature ka, yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, mga experiences mo. So, ito mga Ningskis, no expectations. Mo ng SMR. Ayan, so may number na tayo guys. Hindi ko akalain na ganun yung mangyayari kanina. O yun? Pangit naman. Hi mga Ningskis! Welcome back to my vlog. Ayan, ilaban pa rin natin ang aking boses. So, 5 araw na, hindi pa rin talaga siya bumabalik sa normal na voice. Kumbaga, sobrang paus pa talaga. Pero, hindi na siya putol-putol. Unlike before na pag nagsalita ako, putol-putol, halos hangin lang yung lumalabas ngayon na yan. Hindi na siya masyado ganun kaputol-putol. Although, hindi pa rin talaga bumabalik yung boses ko kasi nga gawa nung sa ubo. Yung ubo ko, hindi naman siya malala. Hindi siya, ano tawag doon, yung maplema. Pero super dry siya. Kaya yan, presado yung lalamunan ko kasi nga pag umubo ko talagang, inuubo ko siya ng bonggang-bongga kahit walang lumalabas dahil nga sobrang kate, lalo na sa gabi, madaling araw. Doon ako inaatake ng pangangate ng lalamunan. Kaya pagising ko sa umaga, ganyan niya siya. Diba? So anyway, ayan, November 3 na mga Ningskis. Hindi pa rin nakabalik si Ate Eliza dito sa bahay. Gawa ng nilagnat ang first son. Ang first son ay nilagnat. So, yun, hindi siya makabiyahe. Gawa na nagpapagaling siya. Kaya nandun pa rin siya sa Quezon. Kaya, tayo-tayo pa rin na nandito sa bahay. Anyway, ayan, buti na nga lang talaga. Wala pang masyadong ginagawa. Pero, today, actually, medyo busy ako today. Friday ngayon, guys. Ang bilis ng bakasyon, last day of the, kumbaga, last day of the week na ngayon, Friday. Weekend na naman sa Lunes, pasukan na. So, yun. Medyo kailangan nating mag-back to normal na, lalo na si Skyler. Ayan, nasanay ng nasa bahay lang. Adjustment na naman kami nito ngayon. Pero okay lang yan. Excited ka na ba pumasok sa school, Sky? Excited talaga o excited-excitedan lang? So, first thing on my list is to cook lunch. And nahanap ko kung lulutuin natin. So, yan. Mag-ano na lang tayo, guys. Mag-adobo ko ng manok para mabilis na lang lutuin. Para may sarsa din yung mga bata sa kanin. Si Daddy Jeff tulog pa kasi nag-gig siya kagabi. So, si Cloudy tulog pa din yung katabi si Daddy niya. Ayan. Teka, balikan ko kayo later ha. Ibababad ko muna yung manok and i-ready ko yung mga ingredients for my adobo. Lika na, Sky. Sige na, help mo si Mama. Mag-vacuum ka, ha? Sige na. Sige na. You're always on my mind. Lika na. Help mo kung wala tayong ate dito. Ano to? Sige, ako lang ate, ha? Sige. Okay, sige. Dali na, oh. Mag-vacuum ka na. Hindi para nalinis yung vacuum, oh. Ang dami pang mga laman sa loob. Ang lakas humigop nito, guys. Pero napakadali lang gamitin. Dali, anak ko. Yan, si Sky ang, mag-vacuum. Hawakan mo mabuti, baby. Baka mabagsak. Doon mo isaksak, oh. Meron pa pala akong leftover na rice, guys. Ayan, oh. Since kami-kami nga lang yung nandito. Tapos nag-gig si Jet kahapon. And then kami, actually ako hindi na ako nag-dinner kahapon. Kagabi pagkabalik galing karate kasi pagod na. Tapos medyo busog pa ako, kumain ako doon kasi. Mga bata na lang nag-dinner kahapon. Ito natira namin. So, ang gagawin ko, isasangag ko na lang to ngayon para sumarap, di ba? Yan. Sangag natin yung kanin. So, magdidikdik ako ng maraming bawang. Nakakamiss lang din sangag.
Ayan mga Ningski, so habang nagdidikdik ako ng bawang, makipagkwentuhan lang ako sa inyo. Namiss ko kasi ito dahil nga wala si Eliza dito, diba? So wala rin akong nakakausap. Nagkausap ko naman yung mga bata. Super distracted nila kasi gusto nilang pinag-uusapan. Lalo na si Sky is things about her. So anyway, ayan, I feel like sa inyo lang ako tsaka kay Eliza nakakapag-usap ng ganito. So wala lang, naalala ko lang nung bata ako kasi hindi ako mahilig nun sa sinangag. Actually, napaka-picky ko sa pagkain nung bata ako kasi super sheltered ako, diba? Dahil meron akong yaya, si mama, si mga kapatid ko. Growing up, talagang kumbaga hindi ko naramdaman yung challenge or trials ng pamumuhay. Super sheltered talaga ako. Ultimo, pag may gusto kong ulam, pag ayaw ko yung nasa lamesa, merong mga times na ipagluluto ako according to my life. Which is, ngayon ko nare-realize yung importance nun and kung ano yung naging epekto nun sa akin growing up. So, you know, ayan nga, katulad niyan, sa sinangag, hindi ako makain ng sinangag nun. Kasi unang-una hindi ako mahilig sa bawang. Ayoko nung amoy niya. Pangalawa, ang tingin ko sa kanin na nire-recook or parang ginagawang sinangag is leftover na. So, para sa akin, ang mindset ko nun guys is hindi na dapat siya kinakain. Ang weird, diba? So, you know, diba? Hindi mo rin masisi kasi bata ka pa nun eh. Hindi mo pa napagtatanto ang hirap ng buhay. Kaya ang mga rason mo sa sarili mo is puro kababawan lang. Super surface lang ng mga naiisip mong reasons. So, yon, dapat hindi na siya kinakain kasi leftover na siya. And nire-recook siya to make it more appealing to the eyes and to the taste buds. Kasi katulad niyan, di ba, kanin na siya sinaing, puti. Tapos, pag nire-recook, magiging brown. Tapos, merong mga bawang, ganyan. Tapos, sarap na sarap sila. Sabi ko, siguro talaga mga adult lang nakaka-enjoy ng mga ganyang klase ng pagkain. And now, me having my own family, na-realize ko na it's not all about, you know, it's not all about kung ano yung masarap, kung ano yung maganda sa paningin. It's about practicality, you know. Katulad niyan, di ba? Pwede naman ako magsaing ulit eh. Pwede naman ako magsaing ulit ng kanin. And ipakain na lang to sa dog kasi nga matigas na. And leftover na siya. Pero me realizing na yung hirap ng buhay ngayon and all the trials and practicality wise, hindi workable yung mga naiisip ko. So, this is the best way and the right thing to do is to, you know, kumbaga parang i-utilize yung mga pagkain. Katulad yan, mga leftover na kanin, isasangag para mas makain siya and masarap pa, mas ma-enjoy mo pa. So, ngayon na talagang may pamilya ko, na realize ko yung mga bagay-bagay na yan. Sabi ko talagang it comes with the age na nagmamature ka, yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, mga experiences mo, and ako bilang may sarili na ako mga anak. Ngayon ko nare-realize yung ibig sabihin ng isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Well, in my case, actually, hindi lang para sa akin eh. Kasi I'm also a daughter to my mom, diba? Si Mama Toyang, ako yung nag-aalaga sa kanya. Kumbaga, sa role dito sa bahay, parang anak ko na rin siya, nakasama siya sa priority ko. Yun lang, hierarchy, siya yung nanay ko. Yung mga anak ko is, alam mo yun, diba? So, totoo yung sinabi na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila kasi kumbaga, lahat talaga ng mga sacrifices, di bali nang ikaw yung mag-sacrifice, ikaw yung mawalan, ikaw yung hindi makapag-enjoy, ikaw yung mapagod. Basta sila, mapag-servan mo sila and magawa mo yung mga bagay na dapat para sa kanila. And I hope na itong mga natututunan ko ngayon is maipasa ko kay Skyler, like, gusto kong i-correct yung kung ano yung nasa lamesa, yan yung pagkain and you have to work on that, you have to eat that because yan yung prepare na meal for that meal, di ba? Unlike me nung bata ako, pag may ayaw akong ulam, ito-tolerate ako nila mama, nila ninang na lulutuan ako ng bagong ulam, lutuan ako ng hotdog, lutuan ako ng ganito ganyan.
So, I mean, at an early age, hindi ko na-realize yung trials ng buhay, yung hirap ng buhay. So, yun yung mga gusto kong baguhin ngayon, di ba? Just then. Good morning! Kain na tayo. Tada! Akala mo naman kung ano, adobo lang naman. Adobo for today's lunch. Hi, Cloud! Natatawa po yun. Ay, pinipigilan pa, oh. Cute. Natatali niya na yung hair niya. Magpapahaba ka na naman. Medyo. 1 hour later. Okay guys, so andito tayo sa car. Tapos si Mami kumuha lang ng water kasi nakalimutan niya. So ngayon aalis tayo. Kukunin natin yung ano namin sa, I forgot na eh. Pero aalis na kami. Tapos si Mami na yung sunod mag-a-update. Bye-bye! Ayan mga Lingskis, on the way na kami ni Skyler sa BGC. Pupunta tayo dun sa KVA Korean Visa Application Center na located sa Brittany Hotel. Tabing-tabi lang yun mismo ng SM Aura. Kaya super accessible no place. Napalaki ng parking nila sa ilalim kasi hotel talaga yon. Tapos yung KVAC is located sa 19th floor yata. If I remember right. Nandun siya sa pinakataas. Tapos around 2 floors yung kanila doon. Yung first floor na dedicated sa kanila na nasa 19th floor nga yata is the parang screening area. Tapos dun sa upper floor na maghahagdan ka lang, dun na yung interview. Tapos dun na yung pagpaprocess ng visa. So today ang pick up time is 1 to 5 PM. Kaya nagbiyahe kami alauna para alas 2 nandun na kami. And makuha natin yung passport agad-agad. So, ito mga Lingskis, no expectations kasi pinasa ko lang talaga yung application namin with the given requirements. So, it's my first time applying for Korean visa. Sabi nila mas mahirap and mas mabusisi ang proseso ng Korean visa compared sa Japanese visa. But given those Japanese visa na multiple entry pa kami or previous travels, plus points daw yon. Pero 'di ba, we might never know kung paano talaga ini-screen niya ng consul, ng Korean consul. Nandito na kami guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo, katabi lang siya mismo ng SM Aura. So, ayan yung SM Aura. Tapos, ito yung KVAC. So, dyan siya sa loob ng Brittany Hotel. Nandito kami sa KVAC. Alam niyo, ang OA ko pala nung sinabi ko 19th floor. 9th floor lang pala. At least may 9, diba? So, dito siya sa pinakataas ng Brittany Hotel, 9th floor, yung center. Tapos, yung pinaka-interview, yung pinaka-processing ng passports is doon sa 10. So, lahat kayo dadaan sa 9th floor. Ayan, nandiyan na. So, susundan lang natin yung arrow na yan. And, ayun, ito yung pinakataas. You can actually, make tambay dito. Ayan, pwede kayong mag-chill. Pwede kayong mag-kompleto ng mga requirements nyo dito or yung mga last-minute adjustments or last minute kailangan nyo mag-fill up. Well, actually, hindi kayo pwede mag-fill up dahil computerized dapat yung application form. Pero kunyari, i-attach nyo yung mga documents nyo or yung mga requirements nyo kasama doon per bundle. Look. Ayan, so may number na tayo guys, issuance. Antay na lang natin itong tawagin dito sa screen. A few moments later. Po ang kay mama. Kay mami yan? Kay mami? Saya? Tama.
naman. Ano nalalaman? Let's go na dun na. Wow! Congratulations, guys! Ayan na siya, guys. Visa granted for the 4 of us. Ayan, guys. Pabalik na kami ng Quezon City kasi may karate pa si Skyler. Also, coding tong sasakyan na dala ko. Alas 5 start ng coding. So, maigi naman at natapos tayo agad. Dahil 3:30 nandito na ako sa may C5. So, around 4:15 o 4:30 makakarating na ako sa bahay. So, anyway guys, update doon sa visa yun. Hindi ko akalain na ganun yung mangyayari kanina. Approve tayo! Literal na ito talaga yung reaction ko kanina. Nung last clip ko na nandun tayo, nagbubukas ako ng passport. I saw this paper. Yan, itong paper na to, nakaipit yan sa bawat passport namin nila daddy. Tigi-tigisa kami. Even the kids, they have their own printed paper. And I was so clueless kung ano yung papel na yon. Tapos, hindi ko pa naintindihan yung girl nung hinand out niya sa akin yung mga passports namin. Kasi nga, maraming nandun eh. Malay ko ba kung talagang intentionally para sa akin yung sinasabi niya. Kasi marami kami magkakatabi doon. Although, at the same time na sinasabi niya yon, sa akin niya binibigay yung passport. Sabi niya, visa granted, ganyan. Paki-double check po yung nasa printed, kung tama. And if nagmamatch daw doon sa passport. So, I was not used to getting yung ganitong klase ng visa. Dahil, di ba, yung mga visa na na-applyan namin is, well, actually si Jet, ayan, meron na siyang ibang mga visas. Nakadikit sa passport yung visa, like the sticker type of visa. Like, ayan, pakita ko sa inyo syempre, no, yung sa Japan, ayan, ganyang klase, di ba, nakadikit sa passport. And, sa Schengen visa niya, nakadikit din sa passport. But sa Korean visa, they will only give you a printed paper. So, sabi ko, bakit ganon? Hindi ko pa actually na-gets na granted na pala, approved na pala yung visa namin. It's just that printed paper siya. Kaya I was so surprised nung binuksan ko yung passports namin. Sabi ko, walang sticker na nakalagay. Wala namang visa dito. Akala ko, pag balik mo dun sa girl, kinonfirm mo yung mga details, tsaka nila ilalabas yung printed sticker na ididikit dun sa passport. Yun pala, yun na yung visa. Yay! Visa granted tayo, guys. Tingnan naman natin yung reaction ni Jet kung maiintindihan niya yung mga bagay-bagay mamaya. So yan, uwi na tayo na Quezon City. Hi, Cloudy! Hi! Hindi na kami halos nagkita ni Jet kasi guys, ayan, pag uwi ko sa bahay, abot na yung oras namin. May karate kasi si Skyler dito sa may Caloocan, so dumayo pa kami, kaya hindi na kami masyado nagtagal sa bahay. Actually, hindi pa nga kami nakapagkwentuhan ni Jet. Kung may karate nga, hindi pa kami masyado nakapagkwentuhan ni Jet. Hindi talaga pala kami nakapagkwentuhan. Nag-kiss lang ako, nagbabay, tapos na. Kasi kinuha ko lang yung karate bag, tapos ito si Cloudy. Kasi meron ding gig si Jet sa BGC. So, aalis din siya. Hindi namin mag-aabo. Antayin ko na lang si Daddy. Antayin natin ulit si Papa mamaya, ha? Apa! Okay. Short. Titignan natin kung ano magiging reaksyon niya. Kung mapifigure out niya ba agad o hindi rin niya maiintindihan. Doon ako na-excite. Wasari. Just then. Okay guys, so napapansin ko, kakaligo ko lang.
Tapos sabi ko, ba't ganun ang amoy ang bango? Yung pala, nagluto si Mami ng pasta. Even though wala dito si Papa. Titirhan ko na lang. Naligo na si Sky. Thank you, baby. Hindi ko man lang sinabihan si Sky na maligo na. Okay, love you. Love you, anak. Sabay-sabay tayo, ha? Magpain Sige. ka na doon sa inulit lang. Okay, para sa'yo din. Okay. Ready, stop. Kaya anong oras na? 1:15. Ha? 1:15 or 1:40. Nanood si Sky na Netflix. Ako nakatulog na. Diyan na pala si Daddy, oh. Night, everybody. Pasta. Dito na yung passport. Ha? Hindi ko maintindihan. Kaya pag nawala mo yan, goodbye visa ka. Ikaw yan. Wala na daw yung sticker na dinidikit sa passport. Para silang budget. Para dito, pag sa lisensya, papel na lang. Ha? Lisensya ngayon? Papel na lang din? Ha? Hindi na yung ID mismo? Welcome, Cloud! Mag-good night na tayo. Thank you so much guys for watching. Good night! Congratulations, fam!